Good afternoon. So, we'll conduct a complete cycle dito sa upat ka icon sa front. So, basically, ma'am sir, sa broker agent, let's say we add a new file. Ayan. Let's say ang iyang broker ID is 9999. And ang first name is agent. Si Totoy Bibo. Then ang middle name is Aso. Okay? So, later na natin i-fill in ang address as well as the contact number just for presentation. So, let's proceed. So, if we exit this first and click here. So, updated na natin yung bagong broker. So, under the broker, let's say we click this second button here. It's totally empty kasi wala pang client. So, halimbawa, we create another client. Then, we place a client ID number for that client. Let's say 8888. Okay? Then, it will generate under below 999 na agent, which is kay Totoy Aso.Bibo. So, you can see. Then, let's say the status is on process pa. Okay? So, halimbawa dito, wala pa tayong contact number. So, simply click this button here. Then, we can fill in all the details here. So, halimbawa, the client name is Guapa. Then, the first name is, let's say, Maganda. Let's say the middle name is O. This means is open. Open ang middle name niya. So, basically, dito rin mag-update yan. Ayan, Maganda. And the middle name is, middle initial is O. And it creates a complete term. So, halimbawa, we say, Maganda, pangit na lang yung first name niya. So, pangit. Ayan. So, hindi pa ito nag-update. But once we click, ayan, pangit o guapa, which is based dito. Okay? So, simply, this is the details of the client from under the brokers. So, okay, we just simply click this. So, what we see, ayan, nag-update na nga. Pangit, open, guapa. Then, we check here. Ayan. So, next is, ano na nga ba yung under niya? So, wala pa rin. Wala pang mga establishment, wala pa siyang nabibili. So, first thing to do is, we create a CP control number. Para itong purchase order or something, a control number na kumbaga, nag-order siya. So, basically ito, makikita natin na let's say 777 yung control number sa pag-purchase niya. So, wala pa tayong details dito. Okay? So, simply click this. So, makikita nyo, wala pa. But, ayan, wala pa. We need to exit muna. So, naka-8 na yun. Kalimutan kong maglagay ng refresh. Ayan, lumabas na nga. Okay? You see, the CP control number means, kumbaga meron siyang transaction na bibili siya. Then, you see, under here, under siya kay broker 999, which is ang client, yung buyer mismo is 888. Itong order na to. So, hindi pa siya natag kasi wala pa tayong reference na inventory. Hindi pa nakapili si client. But at least, meron na siyang CP control number. This is to inform na he's trying to purchase something. Okay? So, halimbawa, nag-exit na tayo dito. Exit muna tayo. Hindi, dito na muna sa... Ayan, exit muna tayo. So, balik tayo dito sa kay Guapa sa client. So, pag i-click natin dito, meron tayong client other data. Ito kasi yung sa client, meron tong sa parang BIS or Bioinformation Sheet. Additional info to about sa co-maker, tsaka ano yung mga monthly salary, net income. Additional info lang to. But still, this one, okay? So, this one is still connected doon sa first. Okay, kung ano yung currently open. So, halimbawa, naglagay tayo, yung co-maker niya is, natin si Batman. Okay, Batman yung first name. Ayan. So, automatic, itong additional info is related na din kay client 888 as well as kay broker 999. So, sa time na nag-update tayo dito. So, ayan, balik tayo doon sa o-orderin niya na parang product from the Okta. So, paano siya magsiselect? Wala nga inventory o wala siyang reference. So, punta tayo sa inventory. Pero make sure, copy na natin tong CP control number. Kasi itong CP control number, dito ito masu-search. Kung mag-out tayo dito, ito na yung darating yung pangalawa. So, basically, yung client info, alam natin na yung may-ari is si Pangit Guapa. So, pag i-double click natin, and under niya, ayan, makikita natin si 77. But here, our intention is to check the status of the client property. So, we paste. Okay, may mga spot lang. Ayan. So, wala pa siyang info, black lot. So, it pertains to the purchase, okay? Kumbaga, may bibilin siya sa Okta para hindi pa. Wala pa. So, mayayari dyan dito sa inventory. Okay? Ayan. Isi-search natin sa inventory kung meron nga bang nakapangalan dun sa 77. Kung merong nakatag. So, pag i-search natin yan, makikita nyo, wala pa. So, it means pwede siya. Save siya itag. So, clear muna natin. So, halimbawa, si client nakapag-design na bibili na. So, halimbawa, yung sa sample lang natin sa inventory is only limited to Okta. Tag Dalyaw. Okay, prototype pa lang. So, halimbawa, nag-select tayo ng 8, block 8. Let's say, lot. Pero bago to lahat pala, bagong mag-filter. I-make sure natin yung status is yung blank kasi yun yung available. Yung mga tag hindi na eh. So next is filter natin kung sabihin natin yung gusto niya is yung block 8. Pero nagre-refer siya dun sa tinatawag natin parang yung drawing. Pero ito details na lang. So sabihin natin yung sinelect niya is lot 16. Then yung automatic lalabas yung lot area. Ito yung available sa inventory ng Okta. So dito ninyo makikita na wala pang CP control number na nakatouch. So dito natin ipi-paste yung 77. So halimbawa na-paste natin si 77. So automatic ito. Okay? It's very clear na nakatag na sa kanya. So, ayan, pag i-click natin to, ayan, lumabas agad na si 77 is under brokers 999, ang client is 888, and kailangan natin ng details para dito, which is galing dito sa inventory. Okay? So, ang gagawin lang natin, simply click this Mekaela button. Ayan, ikakopy niya agad lahat-lahat. Project name, model or unit type, lot, then block 8. Okay, dito tayo mag-check. Block 8, lot 16. Ayan, then lot area is 110. So, basically,
Ayan, kinuha lang niya yung details sa inventory. Pero hindi naglabas yung tagging dito kasi nga, nakalimutan natin iset to into tag. Okay? Pag sabihin natin tag, ayan, kikil natin ulit yung NECA-LN, magtatag na yung term dito. So, dito pa lang, pag i-filter natin, so, si 77 is already tag. So, pag i-check natin, ayan, sa mga tag, kung i-filter lang natin yung tag, lalabas dito si 77. So, kasali na siya sa mga hindi available. So, ganun lang guys. So, basically, yung mga registration, payments, in regards to income, more of revenue kasi ito, kita or asset. Yan. So, next part na yung sa others. Okay? Hopefully, with this data, kasi meron tayong inventory, meron din tayong client property ng mga variables, pwede natin makonect to later on as sales doon sa accounting side. Kasi when you, in terms of sales, sa sales is counted as revenue, so automatic credited yun or kita sa company. But the asset itself is sales, so increase in cash. So, increase in current asset yung cash eh. So, increase in cash, so the debit will increase. Okay? Ganun yata. I see. Cash is debited, so tumaas yung pera. At the same time, yung sa sales, tumaas din yung revenue. And so, debit credit na ang lalabas na ganun. So, hindi ko pa mag-gets yung sa accounting side, but I'm sure, ayan, more of this is asset itong mga properties. And once it's sold and counted as revenue, and hopefully makonect natin sa accounting side. But simply this is a simple description of how to filter and connect everything from broker to client info and client property and inventory. So this is also limit. Okay, kung baga gusto mo lang mag-start sa client info, mag-search, then dito ka na. Kung mag-start ka talaga sa broker up to the last, then dito ka mag-search. Pero if your only intention is to find the property, then simply click this client property. So this property does not pertains to the inventory sa Okta. It's the selection of the client. Dito din mag-update everyday kung ano yung mga napapurchase, ano yung mga possible ng mga transaction daily. Kasi later on, lalagyan natin ito ng mga dates. But as now, ayan, sa more of relationship pa lang, and so far, na-connect naman din. Hopefully, yan, need ko pa lang talaga ng more details para yung flow ng program will be satisfied. So, that's it for now.